Hello guys! Ito na yung araw na magbabago ang lahat sa buhay namin. Sa totoo lang, hindi naman naging madali ang lahat bago kami nag-decide mag-move sa New Zealand. Bago yon, ito yung bahay na tinirhan namin for more than 6 years nung time na buntis ako sa second baby namin. So before noon, nakatira kami doon naman sa taas. Medyo mas maliit na unit compare dito. So, ito na yung village kung saan kami tumira ng matagal. Siguro all in all, mga nasa more than 8 years din kami tumira dito. And yet sa Abu Dhabi, ako nagstay dito ng 16 years, more than 16 years. Pero ang husband ko was more than 17 years na siya. At siya yung kumuha sa akin para mapunta ako ng UAE. Naantay na lang namin dyan yung tutulong sa amin para ibaba yung mga luggages namin sa harapan ng hotel kasi andyan na yung van na kinuha namin na maghahatid sa amin papuntang Dubai. So, kinailangan naming lumipat ng Dubai Hotel a day before our flight para hindi na ganon kabigat yung biyahe kasi kung manggagaling pa kami ng Abu Dhabi papuntang Dubai Airport, mas mabigat yung pagod. Kasi ang flight namin is direct from Dubai papuntang Auckland, New Zealand. Wait lang. What? The seat, this one? Sobrang haba ng biyahe. Pero ang ganda ng services ng Emirates Airlines, napaka-impressive. Pag upo mo pa lang, mafe-feel mo na talagang malaki yung airplane na nasakyan namin. At alam namin na magiging komportable yung biyahe. Nakakatuwa pa nga kasi binigyan nila kami ng mga freebies. Matapos noon, tinanong nila kami kung okay lang na kunan nila kami ng family picture. Tapos ayun, binigay naman nila sa amin paglabas ng picture. At matapos ang mahabang mga oras ng biyahe ng 16 hours, eto na kami sa arrival section. Iniisip ko nga dito, eto pala yun, yung parang hindi ko alam kung panaginip pa rin ito o totoo na. Tapos ayan, sinundo kami ng mga kaibigan namin sa Auckland at yan ang unang bungad ko sa daan. Medyo nanibago ako kasi na-compare ko siya sa pinanggalingan naming bansa sa UAE. Mas malalaki yung mga roads doon. Dito parang probinsya style kasi kokonti yung mga lanes. Pero ayun nga, kahit kokonti yung mga lanes, very disciplined yung mga drivers. Tapos, respectful din yung mga nagmamaneho.
nakapag-check-in na kami sa apartment hotel namin dito sa Auckland, New Zealand. At nagkataon na sa harapan pala siya ng isang malaking mall. So, convenient sa amin kasi kung may kailangan kaming bilhin, mabilis na lang, madali na lang para sa amin. Mommy, I'm so excited to play Nintendo all together. Wow! Look at that, there's a play area close by. Hindi ko alam kung ano yung future namin dito sa New Zealand. Pero isa lang ang alam ko. God will never bring you to where the grace of God cannot protect you. Yan yung faith namin ng pamilya ko. Alam kasi namin na hindi kami dadalhin ni God dito kung wala kaming purpose. Kasi lahat tayo meron. Kahit anong ginagawa mo sa buhay o nasaan ka pa, lahat tayo may kanya-kanyang mission sa buhay. At kami, hindi man malinaw kung ano yung bukas. Ang alam lang namin, araw-araw kaming nagdadasal at lahat ginagawa namin at lahat alam namin, kakayanan namin. Kasi pangarap namin to para sa magandang kinabukasan namin, lalong-lalo na ng mga bata. Kasi kung tutuusin, maganda naman ang buhay namin sa UAE. Lahat kayang bilhin, ma-afford, pero hindi kasi pang habang buhay ang UAE. Alam lahat yan ng mga nasa Middle East, hindi siya pang habang buhay kasi wala namang citizenship doon. Pagtapos ng contract mo, hindi ka na pwedeng magstay doon. Kailangan mo nang umalis ng UAE. So kami habang may chance pa na mag-migrate sa ibang bansa, eto na yon. Pinagdasal namin, dineser namin, at nung binigay na siya ni God sa amin, kami na siguro yung pinakamasaya nung araw na yon nung natanggap namin yung good news. Kasi alam namin, hindi siya dumating sa amin by chance. It's given by God. Yun yung alam namin. At yun yung nagpapatatag sa amin araw-araw. Kasi alam ko, lahat-lahat gagawin namin at kakayanin namin. In God's grace, alam namin lahat ng pangarap namin matutupad namin. Sarado na lahat ng establishments. Yun to kaaga.
pag-uwi namin, ayan, yan din ang view. Tahimik pa rin. Konti pa rin ang tao sa labas. Napaka-peaceful. So, holiday ngayon dito sa New Zealand. Every 4th Monday of October, yearly siya sineselebrate. So, ayan, nagpunta kami sa isang sikat na park dito sa Auckland, New Zealand. Ang sabi nila, sikat ang Cornwall Park sa Auckland kasi dahil sa cherry blossoms. Nagbubloom daw yung mga to either September or October every year. Ang sabi nga nila, medyo late daw ang pagbisita namin sa Cornwall Park kasi at this time, kukunti na lang ang natitira. So, ayan, meron pa naman. May enjoy mo pa rin naman ang view kasi malinis, fresh air. Ayan, yung mga puno, sobrang lalaki, sobrang tataas. Nakaka-amaze yung nature. Tapos may nakita kaming mga baka dyan sa loob ng fence. Madami rin. Tapos, madaming tao dito, pero still, hindi pa rin siya crowded kahit madaming mga tao dito ngayon. Nung nagpunta kami, considering it's holiday, masasabi kong kukunti pa rin ang mga tao sa park. Kasama namin yung mga kaibigan namin, sila yung actually sumundo sa amin sa airport nung dumating kami. So, ayan, alam mo dito, ang ganda kasi napansin namin na kahit ang daming halaman, ang daming puno, malinis, tapos walang insekto. Wala kang mararamdaman na kumakagat sa iyong mga lamok or mga insekto. Siguro hindi lang namin natsyempohan pa, pero ewan ko, so far wala pa naman akong nakita o na feel na lamok sa labas.